Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video, gagawa naman po tayo ng napakasarap na pansit palabok and pansit malabon. So sa recipe na to ng sauce muna yung gagawin natin, 2-in-1 na po siya. So magbabago lang yung noodles and yung mga toppings for pansit palabok and malabon. So create ko tong recipe na to kasi nakakapagod naman pag may order kayong palabok and malabon, magkaiba yung recipe. So, ang ginawa ko na lang siyang isahan for palabok and malabon. And for the ingredients, meron ako ditong tubig. Pag meron kayong shrimp head, pakuluan nyo lang para magkaroon kayo ng stock. And then, achuete seed, ito po siya. Sa ibang bansa, you can use orange or yellow food color or annatto powder. I think yun po yung available. Sa Pilipinas kasi, sa mga groceries, available po tong annatto seed. And then, I have here all-purpose flour. Then, panunaw para sa tubig na panunaw para sa ating APF. Patis. 4 pieces shrimp cubes or chicken cubes or pork cubes. And then, tinapa, minced garlic, minced onion, then cooking oil, sugar, vetchin, and paminta. And lastly, our ground pork. 1 kilo po yun. Ipapakita ko na lang mamaya yung ground pork. So, i-dilute ko lang po yung flour sa tubig. Bakit po pala all-purpose flour yung ginamit ko? So, sa mga may experience na dyan na gumagawa ng palabok, if you are going to use cornstarch, ang cornstarch po kasi pag tumatagal, nawawala yung lapot niya, nagiging tubig. Ito kasing all-purpose flour, kahit 1 linggo, 2 linggo, ganun pa rin po yung consistency, malapot po siya, kahit ilagay nyo sa ref, painit nyo lang sa microwave, ganun pa rin po yung consistency ng ating meaty palabok sauce. Okay? So, pag na-dilute siya ng totally, set aside natin kasi maya pa natin siya gagamitin. Gagawa muna tayo ng annatto oil, then magigisa tayo ng karne. So, ito na po yung ground pork natin. And then, for the recipe, please click the description box. Nandun po yung mga exact measurement ng aking recipe sa YouTube channel. Kaya ingredients lang po yung minsan binabanggit ko. Okay, nilagay ko na yung ating mantika sa kawali. Malamig po yan. Gagawa tayo ng annatto oil. So, hayaan nyo lang natin siyang ganyan and then mamaya magkukulay siya. Huwag yung painitin yung mantika bago nyo ilagay yung achuete seeds. Ang mangyayari, masusunog. Hindi nyo makukuha yung kulay ng achuete. So, we call this one annatto oil or achuete oil. So, nag-start nang uminit yung mantika ng dahan-dahan. And then, nag-orange na po yung cooking oil. So, ganyan lang. So, para maganda yung kulay ng ating palabok. Yung iba, they use directly food color. Pero gusto ko yung traditional way, achuete. And then, it looks natural. Okay? So, ready na yung ating achuete oil. Sasalain ko para hindi masama yung buto. Okay. Yung ginawa nating annatto oil is good for 1 recipe. So, yung sauce natin, good for 1 kilogram of noodles. Ilagay na natin yung bawang. Then, sibuyas at the same time. So, okay, sweat lang yung ating onion and garlic. Hindi po fried. Hanggang maging translucent. Okay, okay na yung ating bawang and sibuyas na nagisa. Then our ground pork. You can use ground chicken, ground beef. Okay, igisa lang yung ating ground pork hanggang maluto po siya.
So, hayaan ko muna siyang ganyan. Then, ilagay ko na rin yung ating tinapa. Nag-a-add ako ng tinapa kasi yung sauce, ang sarap po ng may tinapa flavor, smoky flavor sa ating palabok or malabon sauce. Okay, ready na yung ating ground pork. Ilalagay na natin yung other seasoning, sugar, paminta, and then our shrimp cubes, vetchin, and then our patis. Then next, our tubig or broth. So, antayin lang natin kumulo bago natin ilagay yung ating pampalapot or yung ating slurry. Look at it. Ang ganda ng kulay dahil sa atsuete. Okay, kumukulo na yung ating sauce. So, i-check nyo muna, haluin ng haluin. Dapat smooth, walang buo-buo. Then, bago po ibuhos, naka-ready yung sandok. So, continuous stirring po ha, para hindi siya buo-buo. So, lutuin natin siya ng 1 minute to 2 minutes to make sure maluto yung ating harina. Kasi pag undercook yung ating sauce, lasang harina po to. Okay, ang ganda ng ating palabok sauce. So, kailangan make sure ko munang maluto yung kanyang flour bago ko siya i-off. Okay, everyone, so ready na yung sauce natin. And off, then set aside. Ituturo ko naman paano magprito ng tinapa flakes na hindi gumagamit ng mantika. So, this is my tips how to fry tinapa na pang toppings. Wala pong mantika. Pag nilagyan niyo ng mantika yung pan nyo, what will happen, i-absorb nila yung oil and then magiging sagi. Ito, ginadgad yung tinapa or i-blender nyo siya. Pero kami ginagadgad na lang namin para matanggal yung mga tinik. Ilagay nyo lang sa mainit na kawali and then magiging buhaghag ang inyong tinapa. Hindi siya dikit-dikit. Pag prinito mo kasi to, dikit-dikit. So itutusta lang natin yung ating tinapa kahit walang mantika. So kahit hindi non-stick pan yung ginamit mong palayok, painitin mo po yun, yung umuusok siya, hindi siya didikit. So ang term po dito is busa sa Tagalog. I heard binubusa ang term nila. Okay, as you can see, hiwa-hiwala yung tinapa natin. Buhaghag po siya. And then light brown. So, okay na to. Then, set aside na natin siya. Okay, for the toppings naman po tayo. Meron ako ditong crushed chicharon, slice hard-boiled egg, adobong pusit or calamares, and then kamyas. Try nyo with kamyas. Pag available ang kamyas, nakakatanggal umay po siya. And then fried garlic, calamansi, spring onion, boiled shrimp, and then lechon kawali, then yung fried tinapa, and for the noodles, yung payat pong noodles, any brand, Hobby, maraming brand ng mga bihon noodles na po, and then cook it according to the package. So sa toppings, hindi na po kailangan sobrang garbo. Pag, for example, depende naman kasi sa client nyo. And then, ang main na nagpapasarap sa palabok or malabon is the sauce. Extra na lang po yung toppings na nilalagay natin sa ibabaw. Ako kapag kumakain nga ako, is just the fried garlic, calamansi, and then tinapa, spring onion, and chicharon. That is enough na po. And then hard-boiled egg, okay na yon, masarap yung palabok.
kapag may natitira kami sa order. So, linik ko na yung secret. Okay, kumukulo na yung ating tubig. It's time to add in our bihon. So, hanggang maluto po siya. Then, pagkaluto, salain agad yung tubig. Okay, ready na yung ating bihon noodles. Luto na siya. So, sasalain ko na po. Okay, magpi-plate na tayo ng ating palabok. Magtatap na ako ng sauce. So, it's up to you kung saucy. Ako gusto ko sa palabok, saucy talaga. Hindi lang sa spaghetti. Ganon din po sa palabok. Yan. So, papakita ko lang paano ko to plini-plate for a la carte. Okay, kalamansi. Then, adobong pusit. Sa gilid ko po nilalagay, pero kapag per pack ang inyong serving, talagang kailangan yung i-toppings. Kasi for example, restaurant kayo, so ang mangyayari po is, igigilid yung ibang toppings kasi yung iba ayaw ng adobong pusit, yung iba ayaw ng fried garlic, iba-iba po ang gusto ng ating customer. And then hard-boiled egg. And then our tinapa sa gilid. Yan. Then, chicharon. Then, our lechon kawale. Then, I have here boiled shrimp on top. And then, spring onion. Then, fried garlic. So, that's it. Ito na yung ating pancit palabok. Hope you like it.